Kapatid na Charlie. Kumusta, kapatid na Charlie? Kumusta ang iyong mga angels? Okay lang po, sir. Kumusta ang mga angels mo? Mas okay lang din po. Okay, pwede ikaw mag-lead ng prayer. Okay po. Pero Bisaya, sir, pwede, sir. Pwede ka nag-Spanish eh. Sige. Kasabot mong kang Ilaygon, Ginoo Bisaya. Kamao po, sir. Opening prayer na tayo, sir. Sige. Alaygon, silimbaho na mga Diyos nga na ikaw sa kitasan sa mga langit. Intak na sa kabuntagon, amo ikong ipasalamatan sa imong pagkamaayo kanamo. Salamat sa imong pagpukaw kanamo sa panahon sa kagabion. Nakadangat kami tanan ning katakna sa kabuntagon aron kami magapadayon sa among programa. Magapanalangin kanamo Ginoo labi na sa mga nagdala sa meeting. Ikaw magkapasabot kanamo nga mga estudyante. Magapadayon kami sa among pag hangtod sa kahaponon. Among ginatugyan niya kanimo Ginoo, ikaw mag-uban ka namo. Kauban sa among pamilya, sa lain-lain nga lugar, lain-lain nga dapit. O wa kaming mahimo kung dili ka mag-uban ka namo. Pasaylo kami kun din kami napakyas, pulong sabot sa na tanan namong gisalig di kanimo. Sa ngalan ni Jesus nga mong personal mangluluwas. Amen. Amen. So thank you very much, kapatid na Charlie. Sino po ang naka-perfect sa ating long quiz noong Sunday? Kaming lahat. Parang parang 5 lang yata yung naka-perfect eh. No? Ang naka-perfect si Sir Jober Gio. Nandito sa atin ngayon. Ang sunod na naka-perfect si Ma'am Shiva. Ang sunod si tingnan ko, Sir Jerry Faustino. Another na naka-perfect si Sir Versley Ramak. Kasunod, another, tingnan ko kung sino dito yung naka-perfect. Parang yun lang, no? Yung present ngayon na naka-perfect sa ating quiz. Mayroong absent na naka-perfect si Ma'am Gina. Pero absent siya ngayon. Dili ko absent, sir. Adok. Ha? Gina, sino nga Gina? Wa man lagay ka diha. Kinsa nga Gina, sir? Apelyido. Mos ang apelyido. Ha? Mos. Mos, dili na ako kanyedo ko. Katong naka-perfect Gina Mos to eh. No, okay. Dalawa na kami Gina, sorry. Okay, so si Ma'am Gina, kanyido perfect, no? Isa pinaka-perfect. Okay. Mayroon pang isa eh. Mayroon pang isa, nakalimutan ko lang. Parang okay, anyway, nandoon naman, may record naman po tayo kung sino yung naka-perfect. Yung nandito lang sa aking memory. Tanungin natin si Ma'am Gina, bakit siya naka-perfect? Ako gyud, Dok, or baka ibang Gina, Mos man ka ha.
Sabi Ginamos mo mo ba? to. Ginamos to. Ginamos ko yun. Ako, Dok. Naka-perfect ko, Dok. Glenn Lumactor. Ah, Ginamos yun naman. Perfect. Okay. Doc, Erwin Budjungan, Doc. Good. Erwin Budjongan, Erwin? Yes, Doc. Erwin Oh, Budjungan. perfect. Thank you, Doc. Perfect. Okay, Doc. Okay. Si Ma'am Gina, bakit ka naka-perfect? Sure ko lang do kung ako ba. Ano apelyido? Ginamos, hindi mo. Kalimutan ko kung kinsa to. Magkapel mo gina pero sa Dok kasi Gina. No? Hindi ko Ah. mag-answer do kasi hindi ko sure kung ako ba yon. Si Ma'am Sheva. Ma'am Sheva. Si Sheba na lang. Absent? Si Ma'am Sheva, wala diri ron? Good morning po. Good morning po, Doc. Good morning. Nandyan ba ka? Yes po, yes po. Okay. Kasi pag absent ay bawas. Welcome, Doc. Welcome. Okay, yung iba meron namang points on the basis of mayroon naman talagang tumama eh. No, may mga tama pero hindi perfect. Ma'am Sheba, paano mo na perfect? Ano po, doon po kasi sa message niyo po. Actually, medyo nahirapan po ako noon at first kasi I thought na magre-resubmit po kami ng sagot. Then nung sinabi mo po na mali kasi hindi naka-follow ng instruction. So binasa ko po ng paulit-ulit yung instruction. Then naka-emphasize po kasi dun sa instruction mo po, Doc, na like naka-capitalize talaga lahat, naka-uppercase yung like. So inisip ko kasi sabi mo by grace. So inisip ko na ila-like lang yung yung message mo mismo. So yung sinabi mo po, Doc, na may mga nakatama. So I tried to check kung sino yung mga Thailanders, kaya natawa po ako dun sa ginawa ko na okay, so kasama ko sa mga nagla-like yung mga Thailanders. So inisip ko na tama pala yung pagkaintindi ko na ila-like yung message mo po mismo na yun po. Okay, so malinaw po yung instruction mga kapatid na i-like nyo lang yung offer na by grace at perfect na po. No. So yung iba ay Yung sa hindi nag-like. So there will be ang points nila doon lang sa mga tumama na mga areas sa Sunday. Pero yung sa Monday wala na pong kwenta yon. Kasi naibigay na po yung song eh. No? So yung sa yung tumama lang sa Sunday. Yung iba ay talagang nag-e-effort sila, no? Effort ng effort, todo effort kasi ang kanilang effort naka-base pa po sa Sunday, no? Hindi po sila naka-base sa Monday na nag-offer na po ng grace doon sa nakapag-like ng message. So, Ako din po, Doc, naka-like. So, yun po, no? Kaya po parang may lesson din po 'yan, no? Kasi kung Pwede minsan po mo tayo like, sir. hindi tayo komportable pag hindi tayo nakagawa. Nagiging komportable sila na ma-earn nila ang salvation sa pamamagitan ng gawa, no? When salvation is already offered, is offered by God, by grace, wala na pong gawa yon mga kapatid. Hindi na po gagawa para lang ma-earn ang salvation. No? Yan po 100% by grace through faith. Not of yourselves. Malinaw po, sinabi ni Apostol Pablo, not of yourselves. It is
the gift of God, not of works, lest any man should boast. Kaya yung mga nag-work pa, when the offer of perfect score is by grace, ay titingnan natin kung yung effort kung tumama doon sa yung sa Sunday pa. No? Actually, sinadya ko yan in order to drive na tayo po ay talaga nga pong saved by grace through faith. Hindi po sa pamamagitan ng gawa. Ang sarap naman ng salvation na by grace po. Di ba kapatid na Gina? Again, Doc. Sorry. Opo. Parang naglalaba yata Sister Gina. Oh, nagkumakain, Doc. Sorry. So yun po, no? Okay, so thank you very much sa mga nag-participate. Meron pa rin kayong score kasi hindi naman po ito salvation. Ano lang po, ginawanan lang po natin ng analogy. Okay. Pero when it comes to the real story of redemption or story of salvation, or on the issue of salvation or on the matter of salvation, sabi ni Ellen G. White, ipunin mo ang lahat ng mga pinakamagandang gawa mo. Lahat-lahat talaga. And i-present mo sa Diyos Ama. At sabihin mo na ito po ang basis para ikaw ay makapasok sa kaharian ng langit. You will be denied entry into the kingdom of heaven. Bakit po? Our righteousness is as filthy rags. Yung pong sinabi ni, nag-message nga po din si kapatid na Wilfredo de los Reyes. No? Pero hindi po siya sumagot, hindi po siya sinunod, hindi niya po sinunod yung pag-like para ma-avail yung grace. Pero nag-message siya na the salvation is really by grace through faith. Okay, anyway, it was just a point na para tayo po ay mabigyan ng lesson. No? Okay. Merong nagsasabi na yung sa kabila naman sa mga taga-usas, yung mga kaibigan nating Baptist, kaibigan nating mga evangelicals, ang sabi naman nila na hindi na kailangan ang pagsunod ng kautusan, no? Okay. Yun din, doon po sila nagkakamali din, mga kapatid. Dahil kahit sinabi naman ng Biblia na 100% ng salvation is by grace through faith, pag sinalangsang mo naman ang kautusan, impyerno din ang kalalabasan. Kaya ingat po tayo, mga kapatid, sa mga filosofiya ng mga tao, no? Na nagsasabing hindi na at wala ng meaning ang pagsunod ng kautusan. Mali po 'yon, mga kapatid. Dahil ang pagsunod natin ng kautusan ay natural result, no, ng ating kaligtasan. Hindi po tayo sumusunod ng kautusan para maligtas, pero sa mga naligtas, natural na ang pagsunod ng kautusan. Okay, so yun po ang ating message Amen. para sa umagang ito. Punta na po tayo sa ating lecture. Maiksi lang naman ito, mga kapatid, ang ating lecture kasi pagtapos na lang po ito sa part 3 na hindi natin natapos last time. Mag-share na po ako ng screen.
Okay, kita na po ba yung screen mga kapatid? Yes, Doc. Doc. Kita. Yes, Doc. Copy, Docs. Okay, so ito po ang ating subject, governance framework and chaplaincy ministry with the certification code CCC 200 po ang isa sa ating mga subject na pinag-aaralan on Bachelor of Studies in Divinity, Major in Chaplaincy Ministry. Bago po tayo magpatuloy, awitin po muna natin ang ating school song para ma-master po natin dahil ang school song natin ay lalabas po ito sa ating internal board examination, no? So, i-memorize niyo mga kapatid, both lyrics at saka sa graduation ay lahat po kayo ay titingnan natin kung kaya niyong awitin ang school song na ito upang mapatunayan na kayo nga po talaga ay anong tawag nito? You have naging kapart, no? Naging kapart. You have instilled the principle in your life. Okay? So, you can just, sing along kahit naka-off on inyong mga sounds kasi po ay pag makisabay po kayo with your sound, with your microphone open, mahuli po kayo ng ilang seconds. Ganun po yung platform dito. Okay? Let's play. In the world, but not of the world, our Lord Jesus goes reigning on. In the hearts of us ministers, saved by grace through faith alone. With us a great army of chaplains, preachers, teachers, for marching on. Now the world could have inner peace, hope and joy in Christ alone. We are united in God the Father and in His Son and the Holy Spirit, working hand in hand to accomplish the great commission. Logos PH, Logos Philippines, International Instituto. Our alma mater, Logos PH Instituto. Our alma mater, LILBSI. Our alma mater, LCLBSI. Okay, so we have studied the first of the missions without walls, navigating through the landscape of the Lord's Commission. We are done with the second part, which is unleashing the boundless impact of the universal purpose and benefits of the Commission. We studied the first part of discovering the true purpose and passion behind choosing the chaplaincy path. At ngayon,
tatapusin natin ang part 3 na ito mga kapatid. And we will be summarizing or we'll just pass through some of the points ng part 1 na ating tinalakay. So tayo po talaga mga kapatid is born with a purpose. Katulad ng sinabi ni Mark Twain, the two most important days in your life are the day you are born and the day you found out why. So why were we born? Bakit po tayo sinilang? It is because tayo po ay ginawa ng Panginoon, dinisign ng Panginoon, that is for service. So ang ating vocation, ang ating career as a chaplain is both rewarding and meaningful. We touched about being rewarding last time because chaplaincy is deeply rewarding. At ngayon po, tatalakayin natin ang ating chaplaincy career bilang isang meaningful calling. So, yun po ang tatalakayin natin. Daanan muna natin ang mga ilang principles or mga PowerPoints unveiling the rich rewards. So, unang-una, chaplaincy is a transformative impact. Okay, number 2, meaningful connections. So, pag tayo po ay nasa chaplaincy, mayroon tayong karanasan na magkaroon ng makahulugan na mga connection sa iba't ibang mga bagay. Padaan na lang po dahil ito po ay tinalakay na natin last time. So another point is spiritual growth and exploration. This is a part of our career, no? Being a kind of a career in life, in service, that is very rewarding. Now, another point is it provides comfort in crisis. Doon po sa ating mga tinutulungan. At kahit sa atin, very meaningful din. No? Makahulugan din talaga. No? Dahil we are trying to minister for the comfort of others while at the same time we are being comforted ourselves. So another is the facilitating of positive change both dito sa atin at sa iba. No? So dynamic and evolving roles. Ang ating chaplaincy ministry ay hindi po siya static, no? Kundi siya po ay dynamic, meaning to say ito po ay makapangyarihan, puno ng kasigasigan, puno ng aksyon. At nag-i-evolve po ang ating mga roles as chaplains. That's why we adopt flexibility and adaptability. And last is witnessing joy in serving God. So our service become impactful. So yun po ang essence ng ating chaplaincy ministry na pag ito po ay ating pinili as a career ay talagang tayo lalago personally. Magkaroon po tayo ng makahulugang mga koneksyon sa iba't ibang mga bagay, maging sa tao, or of course, pinaka-importante sa lahat ay sa Diyos. And we have that deep satisfaction of contributing to the well-being of others. And the rewards extends beyond professional accomplishments, touching the very core of one's spiritual and human experience, a kind of experience that we experience while sharing it with others. So, yun po ang ating na-discuss with regards to this career being deeply rewarding. Ngayon po, ang ating talakayan yung number 2.
yung mga reasons why we can say that our career or calling as chaplains is meaningful. So let's go to the meaning of our career, no? Why is it meaningful, no? Ito po yung mga reasons. Unang-una, that sense of calling. Okay. Meron po bang mag-volunteer na magbasa po? Kung ano ibig sabihin ng sense of calling in this particular career. Okay? Volunteer po. Taas lang po ng kamay. Okay. Doc, Sige po, basa. legislation, meaningful career, sense of calling, individuals feel a strong Okay, nawala po kapatid. Okay, let's request, dahil nawala po yung isang kapatid natin, let's request Sister Jovelyn Panis Bacala. Pakibasa po. Sense of Okay. God. Many individuals feel a strong spiritual or personal calling to serve others in a meaningful way. Chaplaincy provides a unique avenue to fulfill the sense of calling by offering support, guidance, and care to those in need. Okay, so thank you very much for reading. And dahil sa pagiging active mo sa pagbabasa, mayroon kang 5 points. Paki-record po ng 5 points. Sino yung nagbasa? Si Jovelyn, Maria yun? Maria ba yung nagbasa? Jovelyn Bacala. Si Jovelyn Bacala. Okay. Huwag mong kalimutan, meron kang 5 points. Now, tawagin natin si kapatid na Roberto Ritoya. Roberto Ritoya, paki-explain for 5 points. nawala ang signal, Doc. Nawala-wala. Walang signal. Wala po ng 5 points. So, Nakabalik na. Wilfredo de los Reyes, for 5 points, please explain our sense of calling as a chaplain. Our sense of calling is the highest calling because it is instruct us to give support and guidance to those who needs, and this is the highest calling to us for individual to give glory for God and share the good news to them. Okay. 3.5. 3.5 points. Okay. Mayroon kang na-miss dito sa ating definition sa sense of calling. So, you get 3.5. All right, no? Mayroon pa bang gustong mag-explain to hit the 5 points? Bill Lumaktod. Nandito Doc? lang naman po sa ating screen ang i-explain, no? Oh, Sige, try mo, baka maka 5 points. sige. Parang nawala din ang signal mo, wala din yung 5 points. Hello? Kinukuhan ko, Doc, yung para maklaro ko. A chaplaincy is
calling of a holy personal call, meaningful, unique, as offering by our life to guide, to counsel all people in any religion. Yun lang, Doc. At chaplaincy as a calling of holy calling by God. Okay, so you get 3.5 bonus. Bonus Try point. to go. Okay, sino pa yung gustong magkaroon ng point? Si Sally. I will Sally. try. Sige, sumali ka na po sa mga nag-try. Sally. Oh, Sally lang. Sense of calling. Isa sa chaplaincy ministry as a vocation, ang isang dinescribe dito is number 1, sense of calling. Is I can always refer this to like many are called but few are chosen. I really feel that everyone who has decided to enroll in this chaplaincy has really a sense of calling. Like maraming mga tao na nasa paligid na nangailangan ng tulong, nangangailangan ng support, pero maraming tao na nakakakita sa pangangailangan, maraming nakakakita sa anong pangangailangan, mga needs, different needs, pero hindi lahat na mga tao nag-answer the call for the need. Like, so in this course, parang naintindihan ko na importante sa bawat isa natin that we have to feel as Christian and as Seventh-day Adventist Christian, we have to everyone is encouraged, is called to have that sense of calling. Yun lang po, Do. Okay, maraming salamat. You get 4.5. 4.5. Okay, please Thank record. you. Please record. Meron pa bang gustong gustong makapag-earn ng bonus sa umagang ito? Doc, Kung- try ko, Doc. Ako Sino din, yan? Doc. Last na lang po. Aimee Larieta. Hello, Aimee. Doc. Aimee, kumusta ang Senado? Okay lang po, Doc. Try ko lang, Doc, ha? Go ahead, Senator. Ako, a sense of calling, sa aking naintindihan po, Doc, sa sense of calling is many individuals feel a strong spiritual or personal calling to serve others, to help. But chaplaincy unique because it provides the sense of calling. It provides to fulfill the sense of calling by offering support, guidance, and care to those in need. So, ang chaplaincy is he or she be able to provide this sense of calling by fulfilling this mission as a chaplain. Yun lang, Doc. Yun lang ba, Senator? 5 points ko na po. Hey, Doc. Thank you, Doc. Siyempre, Ay, Doc. mahirap Kami din naman. pag binigyan natin Kami, ng Doc. mababang bonus yung senador eh. So you get 5 points. Get 5 points. Thank you, Huwag Doc. natin kalimutan, mga kapatid, that the Thank you, Doc. uniqueness and the sense of calling that we have ay depende po doon sa mga elemento of support, guidance, and care to those in need. So, huwag niyong kalimutan yan, mga kapatid. Okay, let's go to the second one. Okay, desire to make a difference. Sino po ang gustong magbasa
for 5 points. Pag maganda ang Opo, pagkabasa, Doc. basa lang. Kaniedo. Pero 5 Doc. points. Kaniedo, Gawin Doc. natin. Ako, Doc. Ako, Doc. Si, Ako, Doc. Malinaw signal, Doc. Ako, Doc. Kaniedo. dito na lang sa aking kaliwa, sino yung nagtaas ng kamay na nandito sa top? Ako, Doc. Kaniedo, Doc. Okay, Alex. Alex Talbor. Tingnan natin kung pwede bang sabihin ni Ma'am Sherlyn na 5 points. Okay. Hindi po. A meaningful career. Second is Basa po, number 2. Yes po. Number 2 po, the desire to make a difference. Chaplains have the opportunity to make a significant positive impact on the lives of individuals and the communities. The work involves providing comfort, compassion, and spiritual guidance during times of crisis, illness, or other challenging situations. Thank you. Okay. 4.5, no? 4.5. Kasi po ang communities naging community. Tapos ang situations naging situation na lang. So binawasan mo kapatid eh, no? So bawas din yung 5 points. Okay. So dapat ang communities talaga, no? Okay, anyway, maganda na rin po yung 4.5. Okay? So, meron pang gustong magbasa para sa... Tingnan natin kung sino ang Hello, sir. magbasa. Ako, Doc. Kaniedo. Ako, Doc. Explain, basa na lang. Kaniedo, Doc. Doc, para ako. Okay. Jocelyn, Doc. Doc. Jocelyn. Doc. Doc, ako, Doc. Doc, bandal, Doc. Kaniedo, Doc. Sa bandal. Sa bandal? Okay, ako, Doc. Okay, sa bandal. Okay. Ayuhag basa ha, basig mabandals na eh. Ako, Doc. May problema, Doc. May problema. Sige. Okay. Desire to make a difference. Chaplains have the opportunity to make a significant positive impact of the lives of individuals and communities. The work involves providing comfort, compassion, and spiritual guidance during times of crisis, illness, or other challenging situations. Okay, 4.75. Ako, Doc. 4.75 kasi ang crisis na nahimong Bisaya naging crisis. Kaniedo, Doc. Ako, Doc. Hello, Doc. Jocelyn, Doc. Awang ka, Doc. Si Kaniedo na, Doc. English po ito ha, English. Ako, Doc. Okay. Jocelyn. Doc. Pero okay na po yun, 4.75 eh. No? Hello, Doc. Jocelyn, Doc. Sige, Jocelyn. I-record ang inyong bonus ha, para hindi makalimutan. Noted, Doc. Go ahead. Desire to make a difference. Chaplains have the opportunity to make a significant positive impact of the lives of individuals and communities. The work involves providing comfort, compassion, and spiritual guidance during times of crisis, illness, or other challenging situations. Okay, 4.75. Kasi ang on gihimo nimong ab. No? Ay, So, okay lang, 4.75. thank you, Doc. Klaro, Doc. Okay. Tapos na po yung basa. Explain. Kaniedo, Doc. Okay, Caniedo. Tapos ng Caniedo. basa lang. Explain. 5 points. Explain 5 points. 5 points. Kasi, iba yung special privilege sa basa, iba yung destination. Okay, about the chaplains. Sorry. I will read first. How to be a meaningful career. The chaplaincy is
need application, not only for the theory, but the application. Like for example, the individuals need your support through moral support. So you give time and time of the challenges sa iyahang life. And then about the community work of communities, we need spend time to them, and also in time of nalilito ako do kasi hindi ko mabasa ang cute na mga letters. Ano pa ba? So also the chaplain also is need of spiritual, dapat spiritual field siya ang chaplain, so that makashare siya sa iba. Tama na, Doc? Okay na ba? Okay, Kulang. 4.5. 4.5. 4.5 points. Okay na yun, no? 4.5. O, may hinahanap ako na kailangan ma-emphasize, no? Okay. Last na kaagad para makapunta na tayo sa number 3. Dok, ako Sino Dok. pa yung... Okay, Dok, ako Dok. Okay. Okay, ako Dok. Mardocchio. Rolando Clarieta. Dok, Noel Sabandal. Mardocchio. Walang signal. Nakataas ang kamay. Okay, ako Dok. Okay. Sino po yan? Noel Sabandal, Dok. Ay, tapos na po. No? Tapos ka na po kanina. Yung iba naman na hindi pa kasi baka Explanation. mabawasan yung bonus. Babackslide yung Doc. May buong bonus ba? Faustino, Doc. Okay. Sige, si Sir Jerry. Magandang signal. Sige, tingnan natin. Desire to make a difference. A chaplain can make a profound difference in the various settings, Doc, by providing spiritual support, guidance, and care. Alam natin ang mga chaplain ay ma-assign sa hospitals, military, educational institutions, and correctional facilities. They play an important or essential role in offering emotional and spiritual assistance to individuals. I think by this, chaplains can make a difference by addressing the special needs of those individuals, which is often overlooked by people. So through the work of chaplain, their presence and dedication really provide comfort, strength, and hope to those facing challenging circumstances. Yun lang po, Doc. Okay, so thank you very much. You get 4.5 points. Thank you. May hinahanap pa kung isa. Erwin, No? Shiva po, Okay. Doc. Erwin. Ako yan, Doc. Erwin. Make Okay, you are now on the air. Yeah, okay, Make a make a difference, Doc, being a chaplain, with a Your work involves providing comfort, with a desire to make a
Pag nais po natin gumawa ng pagkaiba po sa ministry na ito, malaki po yung ating role being a chaplain kasi po sa team pa lang po ng chaplaincy, like yung kahit saan po tayo mapunta, importante po na nandun yung ating presence saka yung support for all. Ito pong services na piniprovide natin sa community, comfort, compassion, spiritual guidance, is belong na po yung support and presence. Malaki po yung pagkakaiba nito sa normal po na pamumuhay natin at yung being a chaplain po sa community. Thank you po. Good morning. Okay, 4.25. Shiva po, Doc. Berhilinding po, Doc. 4.25. Okay ka na ba sa 4.25? Yes, Doc. Thank you, Doc. O dagdagan pa natin? Okay lang po, Doc. Thank you. Okay. Mayroon pa bang gustong Sige, mga Doc. hit dyan? Shiva Ng po, Berhilinding PowerPoint? po, Doc. Doc, Berlin. hi po, Shiva. Po, Doc. Sino po yan? Shiva po. Roland, Doc. Ma'am Shiba, tapos ka na kanina, di ba? Berhilinding, Doc. Ay, sa assignment po. Sa quiz po Sa kasi yun assignment last yun. time po. Opo. Sige, okay. Sige, bigyan natin ng opportunity para maka 5 points. Diba? Thank you po. Ako din sunod sa kanya, Doc. Roland. Sige. Good Maganda morning, itong everyone. nakutaw ang atong libog ba? Good morning, everyone. Good morning po, Doc. So for me Oh, po, one point na yan sa good morning. thank you po. Para po sa akin, ito pong item number 2, which is desire to make a difference. Para po sa akin, kaya po nag-enroll po tayo dito sa course po na itong chaplaincy because we have this desire to make a difference. Hindi naman po tayo nag-enroll sa course na ito para lang maka-obtain ng diploma, di po ba? Hindi po tayo nag-enroll sa course na ito para lang may pandagdag sa resume, di ba? Sa personal data sheet natin. Nag-enroll po tayo dito kasi meron po tayong feeling, we have this desire to make a difference. Yes, meron po tayong sense of calling, gaya ng na-discuss po kanina. We have this sense of calling and may iba-iba pong avenue, marami pong ways to respond sa calling. Pwede tayong maging pastor, pwede tayong maging layman, pwede tayong maging teacher, or maging part ng SULADS or sa ADRA Bakaya, no? Then, itong chaplaincy, we have this desire to make a difference in other people's lives, gaya ng pag-share po, pag-provide ng comfort, ng compassion, spiritual guidance. And being a chaplain is not an easy task, no? Kasi being a chaplain, you have to be emotionally intelligent. Kasi syempre, you are going to be a great support sa isang tao na nasa crisis, nasa malaking problema sa buhay niya. So, masasabi ko talaga na chaplaincy is a meaningful career kasi hindi lang siya dahil may sense of calling tayo, but because we also have this desire to make a difference in other people's lives. So, yun lang po. Napakaganda ng Doc. explanation. Sir, No? Dios. Napakaganda ng explanation ni Ma'am Sheba. Ilang points ba ibibigay natin doon? Bigyan mo silang 5, Doc. 50 points. 10 points, Sino may sabi? 5 lang, Sino Doc. may sabi? Okay? 5. Doc, Sino may sabi na bigyan 5 ng points. 5? lang. Roland, Doc. Roland, ilan na bang points meron ka? Wala pa. Dadagdagan ko lang yung punto niya. Bawasan natin yung sa'yo, ibigay natin kay Ma'am Sheba. Wala. Yung akin, Wala Doc, pa, 50 Doc. points. Wala pa ako natawag. Doc, 3.5 sige. ako. Gawin ko 5. Sige. Okay, sige. Ikaw po muna kasi wala pa tayong ibabawas sa'yo eh.
Explain ka mo. Doc. Sige, Nagbigay mag-explain tayo ako, kay Doc. Ma'am Sheba. Mag-explain ako, Doc. Sige. Kasi wala tayong pambigay doon kay Ma'am Sheba eh. Sige. May additional ako sa mga punto niya. Magandang umaga sa lahat, lalo na sa professor natin. Magandang umaga sa iyo, Doc. At sa mga ka-classmate ko, magandang umaga sa ating lahat. 2 points na yun. Ito yung maidadagdag ko no sa pangalawang mga recipe para maging isa tayong magaling at maasahan at matutulunganin. Desire to make a difference. Parang nahirapan ka sa kalisod ah. Nagpa-practice pa, Doc. Ito yung strong sense of purpose of passion. Hirap talaga. Hirap talaga. Strong sense of purpose of passion for creating positive change. Ito yung dapat kailangan na maging isang chaplain. A deep understanding of an issues and challenges facing the world to the specific community. Kasi maraming mga tao na nangailangan talaga sa ating ng tulong sa lahat ng aspeto. So, courage and determination to challenge the statute and push for reform. Tayo isa yung isang pamaraan na maging isang way tayo para yung tao na nangailangan ng tulong ay makamit nila kung ano ang gusto nila na pangangailangan nila. And then pangatlo, collaborated the exclusive approach to working and others to achieve common goals. Then last po ay empathy and compassion for those most affected and the issues being addressed. Ito lang po yung pong dapat maging isang tunay na chaplain para makamit yung desire to make a difference to the people. Ito lang po, Doc. Ilang points ba yan? 50 points, Doc. 20 points, Doc. 20 points. Para kay 5 points. 5 points, no? Oo. Yung kay Ma'am Sheba ay 4.75. Loo yan. Ang sabi mo, yung gawing 5 yung kay Ma'am Sheba. So, ang sa iyo na ang 4.75. Yung kay Ma'am Sheba na ang 5. Okay lang, Doc. Okay lang. Yes, sir. Sana may magbigay din sa akin. Doc. So, yun Dagdagan po, ko ng mga kapatid, 5 no? sa akin, Doc. Bakit 4.75 si Ma'am Sheba? No? At bakit naging 5? Kasi po, na-mention niya yung bakit tayo nag-enroll dito. Yun po ang tinatawag, taking advantage of the opportunity. Dumating sa iyo ang opportunity, grab mo because you have that desire to make a significant positive impact in the life. So, ganun lang. No? You grab the opportunity because Yes, Doc. Yes. desire to make a difference. Tama, Doc. Tama. Wala talagang nag-mention ng opportunity, no? Kasi po, ang LIBS talaga po ay a school of opportunity. Kasi po, ang school na ito ay hindi to para sa mga bagong graduate ng high school eh. Kasi pag bagong graduate ng high school, ang ating encouragement, mag-aral sila sa MVC, mag-aral sila sa SPEC, mag-aral sila sa AUP, mag-aral sila sa CPAC, yung mga bagong graduate ng high school. Ang sa atin, yung mga naiwanan na ng opportunity, yung
nag-asawa, gustong mag-aral sana sa Mountain View, pero medyo na-prioritize ang love affairs. Okay? So nakapag-asawa, Yes, Doc. siyempre, Tama, Doc. nagtrabaho, it would be impractical already to go to MVC, to go to SPEC na mayroon ng pinapadidi, no? Mayroon ng gigatas ba, kung sa Bisaya pa. O niya, nagtrabaho. So, makaadto pa bang eskwelahan? Mountain View College? Kadto pa ba sa SPEC? Lisod na, no? Mahirap na. Kaya ito po yung opportunity. So, dati naiwanan po ng opportunity, ngayon bumalik yung opportunity. Sabi ng conductor, sakay na, no? At yun na po, grab na nga yung opportunity sumakay sa ating bus of opportunity. Bakit sumakay? Yung pong point na napakaganda doon sa explanation ni Ma'am Ziba is the desire, no? Desire to make a difference. Kaya dito sa atin mga kapatid, last year, may nag-graduate po dito 63 years old, no? 63 years old, nag-graduate, no? Wow. Wabo. So, mga 50s, no? 60s, 50s ang nag-graduate dito, 40s. Bakit? Opportunity ito eh. No, grab nila ang opportunity because they have the desire, they have that desire to make a difference. That is a best privilege Oh, na binigay ng LIM sa amin. yun po ang yung ang importante dito. Yun po ang nakakontribute sa ang career na ito ay napaka-meaningful, no? Kami na dumaan sa mga natural lang na mga paraan, no? Nag-aral sa Mountain View College, nag-aral din sa Central Philippine Adventist College, nag-aral sa Adventist University of the Philippines. Ano po yun eh, natural lang po yun eh, no? So, naging chaplain ng hospital, mga natural lang yun, no? Kasi, yun na nga po ang tinahak namin na journey. Pero iba yung sa inyo, sa studies nyo sa sa LIMS eh. Kasi ito po ang second opportunity, no? Ang iba sa inyo ay for this siguro dahil sa layo siguro ang eskwelahan, o malayo yung school natin sa denomination, nag-graduate tayo ng ibang kurso, ibang bachelor's degree, pero yung desire nandyan, no? Desire to serve, and that desire could be filled only by grabbing the opportunity to become chaplains. So thank you very much, no? Okay. Sino po ba sa inyo ang nagsisisi na nag-enroll sa LCM Bisay? Ako, Doc. Wala po, Doc. Ako, Doc. Dagdagan ko ng 0.5 yung answer ko kanina na 4.5 binigay mo. Sino yan? Si brother, sister, brother? Si Sally. Hindi na pwede Si sa Ma'am Sally. Si Ma'am Sally ay nagsisisi daw. Nagsisisi ako. Nag-enroll siya sa sa LIMS. Okay. Bakit ka Yeah, nagsisisi? sagot lang ito, Doc, sa tanong mo nga sinong nagsisisi. At ito, hingiin ko sa iyo 0.5 lang para makompleto ng 5 yung 4.5 na binigay mo sa akin kanina. Ako ay nagsisisi. Bakit? Kasi nung nag-enroll ako dito from day 1 na session na nag-start nung January 21 until today,
every Sunday I'm listening to all the lectures. Nagsisisi ako. Bakit? Dahil nag-push may nag-push sa puso ko na magpapaaral ako ng maraming estudyante dito. And I started with one student na gusto ko siyang makatapos sabay ko. At marami pang nasa lista ko na gusto kong i-enroll dahil I'm not looking into the definition of the opportunity, finding the opportunity, but for me as not a registered chaplain but a student for this chaplaincy course, itong na-feel ko na the opportunity to give others the opportunity to enroll in this course. At naumpisahan ko na yon, one student joining here. At maraming salamat sa mga nag-imbita na sa akin dito at maraming salamat sa mga mababait na mga professor na talagang nagtuturo their life. The way they talk, the way they speak is really a lesson. As not only the content but the way they handle us the lesson. Yeah, and I'm also passing this opportunity to others too. That's why nagsisisi ako dahil I have to sacrifice a lot of my wants just to send others here to enroll in this course. Salamat po. Sino po yung naimbitahan mo na nandito ngayon? Job. Shy siya, Doc. Si Mungkayo. Job. Kasi gusto ko siya, she has the potential at gusto ko siyang makasama ko sa ministry ko. Taga Davao? That's why- Taga Davao po Yes, ba yan? yes, madam, I'm Bayugan here. City. Oh, I'm thank here you. po. Yes, I'm here po. Bayugan City. I love her so much and I want her to be with me in this journey. Thank you po, And madam. I'm so thankful for the invitation from our who's that speaker in the United Prayer. Yes, and not only me finding the opportunity, Doc, but I really feel that to pass on this opportunity. Hindi ako nagsisisi na totoong nagsisisi, pero nagsisisi ako dahil marami pa ang gusto kong ma-enroll dito. Okay, so... Hi, Doc. Kanina pa po ako gustong Joby. sumagot. Yes, Doc. Good Joby morning ay, po. Ano po? Jovelyn ay Jovelyn Tipan Mungkayo po. taga Davao. Hindi po, taga Bayugan po, Doc. Ay, di ba yung Mungkayo, Davao yun? Joke. Nagjo-joke na si Doc. Hindi po. Mungkayo lang yung family name ko, Doc. Pero taga Bayugan po ako. Bayugan. Apo. Okay, so 10 points. Gusto ko 10 pong points. sumagot, Doc, kung pagbigyan mo po ako. Wala po ba Doc, yung gusto, 10 points ng tali? Doc, gusto ko pong sumagot kung pagbibigyan mo po ako. Kahit konti Bawasan lang. natin. Kasi ayaw ni Ma'am Sally ng 10 points. Kasi 5 points. Bigay mo na lang gusto kay mo. Lord. Si Jesus wants my 10 points. Okay, sino yan? Doc, gusto ko pong sumagot kahit konti lang. Jovelyn Mungkayo po. Okay, sige. Sige, ma'am. Go ahead. Doc, in a world full of chaplains, how to make a difference? We make a difference because we are part of this institution. Yun lang po, Doc. Okay, so thank you very much. Si Ma'am Sally may 10 points. Si Ma'am Joby, you get 5 points. Okay? So let's go to number 3. Okay, so wala na po pala tayong time.
Nandiyan na po ba yung next resource speaker? Si Prof. Jovin, nandiyan na ba? Opo, Doc. Okay, Conduct so na dito lang po muna tayo mga kapatid. Ay tapusin natin ito mamayang hapon para pag natapos natin mamayang hapon ay pupunta na po tayo sa ating classes sa Daniel. No? We'll just give assignments for Daniel. Papadala ko sa iyo yung mga lessons, yung workbook para ma-fill ninyo. No, masagutan ninyo. Okay, thank you very much, friends, for your contributions, for your ideas. Last na emphasize ko is the interest in spiritual and emotional well-being. Yun po ay explain na ninyo, no? Nauna pa yung mga explanation niyo sa previous interactions. So if you have a genuine interest in the spiritual and emotional well-being of individuals, chaplaincy allows you to address this aspect and experience directly involves people find meaning, purpose. Okay. So, then pa rin po ang keyword na desire. So, interest and desire go together. Thank you very much. And we'll have a break for 2 to 3 minutes. Then we'll take over. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Good morning. Thank you po. Okay, Doc. More power for you, Doc. Okay, good morning, everyone. Good morning, classmates.